Kikil yarn. I-post na yan. Akala mo after mag-post, naka-move on ka na. Pero yung sabi na, padating pa lang. Hi guys, this is Attorney Nat Oducado and welcome to Usapang Batas. May katanungan ba kayo tungkol sa batas? Halika, pag-usapan natin yan. Sa panahon ngayon, ang dali lang magalit and isang pindot lang, magva-viral na. Lalo na pag may problema ka sa isang tao na gusto mong ma-expose sa publiko. Ex mo na nag-cheat, story mo. May nakaaway ka, i-post mo. Meron kang nakitang kaaway dahil pangit ang damit niya at kung ano-ano pa. Pakalat mo sa lahat. Guys, ganito kadali maglabas ng opinion lalo na sa panahon ng social media. Pero guys, hindi lahat na aksyon natin walang kaakibat na accountability. So guys, kung titirad niyo, halimbawa, nag-post ka na may paninira, may maling akusasyon, or sobrang nakakayang bagay tungkol sa isang tao, kahit na online bashing guys, kasama lahat ng yon sa tinitignan ng batas. Pwede kang makasuhan ng cyber libel. Pero laging tandaan, pag cyber libel, meron kang pinost na imputation of a crime or nakakayang bagay tungkol sa isang tao or in short, paninirang puri. Pangalawa, publication. Pwedeng GC, pwede ibang taong makakita, pwedeng online, at kung pwede ring websites. Pangatlo, dapat identifiable ang taong to kahit na hindi naka-expose ang pangalan niya. And pang-apat, kailangan may mali siya ang pag-post mo. Maliban dito guys, pwede ka pang mag-violate ng Safe Spaces Act and even cyberbullying. And guys, may kaakibat na pagkakulong itong mga kasong ito. So, post na ba natin? Or mag-isip-isip muna tayo? Importante ito guys sa panahon ngayon na lahat ng tao ay parating galit. Konting actions lang, iba na ang emosyon natin. So, laging tandaan, huwag magmadali at dapat pairalin ang kalma at gumagamit tayo ng utak kasi may batas na nagpoprotekta sa ganyang mga situations. May mga tanong pa ba kayo tungkol sa batas? Comment nyo down below at sasagutin natin. Laging tandaan, walang komplikado, basta kayo edukado.